let thine eyes observe my ways. Sabi po ng Bible, my son, give me thine heart. Hindi po sinabi ng Bible, my son, give me 1/4 of your heart. Hindi po sinabi ng Bible, my son, give me your 1/2 of your heart. Hindi po sinabi, my son, give me 99% of your heart. Hindi, ang sabi po dito, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. How can we grow in our Christian life if we will not give time to God? How can we grow if we don't have a desire to grow? If you really want to grow, God must be the first priority of your life. Pagising sa umaga, basa agad. Oh? Matthew 6:33. Kung gusto mo maging priority ang Diyos sa buhay mo, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung gusto mong lumago sa iyong Christian life, make God your priority in life. Pagising sa umaga, bigay mo agad yung first hour ng buhay mo. Anong gagawin? Magbasa. Mag-pray. Oh? Kung gusto mo talagang lumago, kung gusto nating lumago sa ating Christian life, first hour pa lang ng araw natin, ibigay na natin sa Panginoon. Amen. Oh? Bago gumawa ng gawain. Sa Bible school, doon ka matitrain na pagising mo pa lang, Bible na ang uunahin. Mag-pray na. Kasi kahit sino naman tayo nung hindi pa tayo ligtas, di ka naman nagbabasa ng Bible. Di naman tayo nagbabasa ng Bible, tama? Oh, pagising natin sa umaga, dati hindi pa tayo ligtas, anong unang kinukuha? Baso. Kape. Yung minsan, yung mga tatay, pagising pa lang ng umaga, timpla agad, punta agad sa kusina. Kuha ng baso, timpla ng kape. Pagkatapos punta sa likod ng bahay, tapos sisindi pa ng sigarilyo. Diba? Yan yung ginagawa ng karamihang mga tatay nung hindi pa ligtas. Tama? Eh ngayong ligtas na tayo. Ano nang unang ginagawa natin? Diba? Magbasa at mag-pray. Sa mga nanay, ganun din. Pagising sa umaga, minsan nagluluto agad. Minsan kung mahaba-haba pa yung oras, ganun din. Punta sa likod bahay, punta sa kusina, timpla ng kape. Pagkatapos magtimpla ng kape, pupunta sa kapitbahay. Makipag-chismis kay kumare. Diba? Eh, Christian na tayo. Saved na tayo. So, anong unang gagawin natin? Magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi hindi tayo go-grow kung wala ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Joshua 1:8. Buksan po natin. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Naiintindihan nyo man. Di man ako masyadong mabilis, no? Sakto lang. Wala mong binigay na time limit si pastor sa akin. Kaya wala din akong may ito pa akong reload lang. Okay, Joshua 1:8. Sabi po ng Bible sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Oh, sabi po dito, day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt good success. Sabi po ng Bible, ang salita po ng Panginoon para po tayo mag-grow ay pagkain po natin. Kung sa pisikal na pangangatawan, ilang beses ka kumakain sa isang araw? 3 beses. May snack pa. Alas 10, alas 3, 5 beses. Kung binata ka, di ka nakakatulog ng alas 8 hanggang alauna, gising ka pa, meron kang midnight snack. Tama? Ilang beses? 6. Ngayon, sa 6 na beses na kumakain ka, malusog, hindi? Malusog. Yung iba ba nga, taba. Di lang lusog, tama? Kaya, sana ganun din sa Christian life natin. Day and night. Sa Bible school, ganyan din. Day and night.
Oh, kaya blessing na ako actually nung di pa ako ligtas, di ako nagbabasa ng Bible. Oh, ang lagi ko lang ginagawa, tambay sa poste. Yun sa may poste sa amin sa Albuera, sa malapit po kami sa dagat, may poste po dyan. Doon lang kami magtatambay ng mga pinsan ko. Kwentuhan, ano. Pero nagsisimba na ako. Nagsisimba na ako, pero di ba ako ligtas? Kasi marami namang ganyan na hindi ka paligtas, pero nagsisimba ka. Di ba? Oh. So, yung Word of God is pagkain natin. Hindi siya literal na pagising mo ng umaga. Hindi. Ha? I-clear ko lang. Baka may mga tao pang ganyan na literal ang gusto. So sabi diyan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Not only just success, it's good success. Bakit? Marami po ngayon na successful ang buhay, pero wala ang Panginoon. Marami po ngayon may pera, pero wala ang Panginoon. Meron nga iba, Christian, nagsisimba, good success, pero pag nag-giving na, nagtatites na, wala ang Panginoon. Di kasali ang Panginoon. Kung ano lang meron sa bulsa, yun lang ibibigay. Hindi talaga yung sakto. Kaya, ang salita ng Panginoon ang mag-guide sa atin. No? 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Sabi po dyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We need to study the word of God. Bakit? Sabi ko kanina, hindi ka mananatiling bata sa pananampalataya. We need to grow. Hindi pwedeng ikaw lang palaging tuturuan. Kailangan din natin magturo sa iba. Paano tayo lalago? Paano tayo dadami dito kung hindi ka mag-share ng gospel? Ha? Paano tayo go-grow dito kung hindi tayo mag-share ng gospel? 2 Timothy 3:16-17. Sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang word po dyan na perfect, hindi po yung walang maling. Wala siyang mali, wala siyang kasalanan. Kasi pag merong tao dito sa mundo walang mali na, walang kasalanang nagawa, magko-contradict po sila sa Romans 3:10. Sabi po ng Bible sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kung ang tao magiging perfect na, magko-contradict sila. Ang ibig sabihin po dyan na perfect, matured Christian. Paano ka magiging matured? Study the Word of God. Kasi ang Bible ay binigyan ng all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kumbaga ito, hindi ito nagiging ganito kaganda. Tama? Kung hindi ito, pinerfect. Oh, simpleng kahoy lang to. Pero anong nangyari? Ang ganda. Gaya sa atin, anong klaseng buhay meron tayo nung hindi ka paligtas? Diba? Anong klaseng, kung babalikan mo, anong klaseng buhay meron ka dati? Hindi ba, di ka aya-aya sa Panginoon? Pero but by the grace of God, andito tayo ngayon. Ginagamit ng Diyos. Kung magpapagamit tayo sa Diyos. Okay? Give time to God. Okay? Under the give time to God, nabanggit ko na, A, Bible reading. Joshua 1:8, Bible reading. Para tayo mag-grow, Bible
reading. Letter B, praying to the right God. Okay? Praying to the right God. Sabi nga dyan sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag tayong huminto manalangin sa ating Panginoon. Siguro, may pinagpipray ka, di sinasagot ng Panginoon. Just wait. Just wait. Tinitignan ng Panginoon kung gaano ka ka-faithful mag-pray sa Kanya. Ang pangit-pangit naman kung ibibigay agad ng Panginoon, hinihingi mo. Pwedeng gawin ng Panginoon na instant, ibigay niya. Pero tinitignan ng Panginoon yung puso mo. Kung yung bang hinihingi mo, para sa iyo ba yan? Kagamit-gamit ba yan? Nakakabuti ba yan sa iyo? Merong purpose ang Panginoon. Bakit po tayo magpipray? Matthew 26:41. Matthew 26:41. Bakit po tayo magpipray? Matthew 26:41. Sabi po dito ng Bible, watch and pray that ye enter not into temptations. Into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kailangan po natin mag-pray everyday, hindi lang para hindi tayo maano sa temptation, kundi safety. Kailangan natin mag-pray for the safety. At kailangan natin mag-pray para ilayo sa temptation. O ano man yung mga kasalanang pwedeng magawa, i-pray natin sa Panginoon, Lord, ilayo niyo po ako na. Ilayo niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko po dapat gawin. Bakit? Gusto nating magbago. Gusto nating magpakabait. Pero ang problema ito. Itong flesh natin. Itong flesh natin gustong bumalik sa mundo. Lalong-lalo na pag hindi pa tayo rooted. Lalong-lalo na pag bagong ligtas pa lang tayo. Gustong bumalik sa mundo. Bakit? Maraming mga kaibigan na inaakit ka, hinihila ka. Pero pag hindi mo pa kayang tumayo dahil babe in Christ ka pa, madadala ka. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, we will be rooted sa Word of God, hindi tayo madadala. At baka one day sila pa madala natin dito. Tama? Letter C. Under sa give time to God. Letter C. Una, Bible reading. Para mag-grow tayo, bigay tayo ng oras sa Panginoon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, praying to the right God. Pangatlo, involving in the church ministry. Romans 12. Chapter 12, verse